Ipinahayag ni dating Senate President Juan Miguel Migs Zubiri ang kanyang simpatya kay Senadora Risa Hontiveros matapos umanong iwan ito ng mga kapartido niya sa gitna ng isyu sa pagbuo ng minorya sa Senado. Ang pahayag ni Zubiri ay kasunod ng mga ulat na ang mga bagong halal na senador mula sa oposisyon, sina Senator Bam Aquino at Senator Kiko Pangilinan, ay posibleng umanib sa mayorya, imbes na samahan si Hontiveros sa minorya. Sa ngayon, wala pang formal na pahayag sina Aquino at Pangilinan ukol sa kanilang posisyon sa Senado, ngunit nagdudulot na ng agam-agam sa hanay ng oposisyon ang posibilidad na mawalan ng tunay na minority bloc sa bagong Kongreso. Galburuto raw, ito pong si dating Senador Antonio Sani Trillanes. Ito'y kaugnay ng sinasabing alyansa di umano ng mga pinklawan o kakamping sa mga Duterte. At yun nga ho, ay ay lumikha ng malaking bitak. Ito pong si dating Senador Antonio Trillanes sa mga kaalyado matapos niyang batikusin ito pong si Naga City Mayor at dating Vice Presidente Leni Robredo. Kaugnay ng pahayag nito hinggil sa pakipag-alyansa para matiyak ang panalo sa halalan. At sa isang online interview, sinabi ni Trillanes na ang pahayag ni Robredo ay tumutukoy umano sa posibilidad na pakipag-alyansa sa pamilya Duterte at kanilang mga kaalyado sa Senado. So, yun po mga kababayan ang binabanggit. Pero alam nyo ho, ito hong si dating Senador Antonio Trillanes, wala po siyang karapatan na sitahin. Ito pong si dating VP Leni, na ngayon po ay mayor. Hindi ka naman miyembro ng Liberal Party. Nung tumakbo ka bilang mayor, di ba, nung nakaraang 2025 elections, ay nasa Aksyon Demokratiko ka. Aksyon Demokratiko ang iyong partido na kung saan ay kumandidato kang mayor dyan po sa Caloocan City at ikaw ay olats, talo. Alam nyo ho, ito pong si Trillanes ay tumakbo, di ba, noong 2025 dyan po sa Caloocan. Mayor, tambak, olats, talo ho kay Along Malapitan. Tapos tumakbo rin ho itong senador noong 2022, olats rin. Tapos, yung kanyang Magdalo party list, sa nakaraan dalawang election, olats din. So, anong pinagbubunga nga ho nito? Ni Senador, dating Senador Trillanes, dating Senador ka na lang. Sa mga ginagawa mo, puro olats ka na nga, talo . Tapos, wala kang karapatan na, di ba, na panghimasukan kung ano man po ang kapasyahan o magiging kagustuhan ni dating VP Leni Robredo na ngayon po ay panalo po bilang mayor sa Naga City. At yung mga iyong pinupulaan, ito pong kasi 'di ba? Parang ngayon sasanib na po sa mayorya. Ito pong Senador Bam Aquino at Senador Kiko Pangilinan na ang mayorya ay parang kinikilala na ito po ay sa kampo po ng mga Duterte. Lahat ho ng sinisita ni Trillanes, puro mga nakapwesto na nalo. Siya ang sumisita, siya ho, olats. Wala hong pwesto sa gobyerno, mga kababayan. So, yun lang naman ho ang binabanggit ko kasi dito may report pakinggan ho natin. At, birin mo, anong karapatan mo? Hindi ka member ng Liberal Party. Aksyon Demokratiko ang politika mo, o political party mo na tumakbo ka sa Caloocan, di ba, nung nakarang eleksyon, olats ka, tambak ka kay Along Malapitan. Ito ho At sa isang online interview, sinabi po ni Trillanes na ang pahayagan ni Robredo ay tumutukoy umano sa posibilidad na pakipag-alyansa sa mga Duterte. So, binasa raw po ni Trillanes ang statement ni former VP Leni at ngayon Mayor na okay lang daw na makipag-alyansa sila sa mga Duterte para daw pragmatic. Ibang usapan na yon, ayon po kay Trillanes. So, hindi raw niya matanggap. Ang sabi po ni Trillanes ay hindi ko matanggap iyon. Kaya hindi ako sang-ayon sa sinabi ni Leni na okay ang makipag-alyansa sa mga Duterte para lang manalo sa eleksyon. Kung hindi ka sang-ayon, di wag ka makialam. Di manahimik ka, alam nyo, para talo mo pa ang babae, di ba, Senator Trillanes? Si VP Leni, na ngayon mayor po sa Naga,
tahimik lang po na nagtatrabaho ngayon doon sa kanyang mga kababayan sa Naga. Ikaw putak ng putak wala ka kasing pwesto. Mga kababayan, at tila siyempre, inaangat niya po, ito pong si Senator Risa Hontiveros, may mga report na tila magiging mag-isa na lang dahil sa ito pong sina Senator Kiko Pangilinan at Senator Bam Aquino ay sasanib po sa mayorya at inaasahan na kung saan ay siyempre gusto ho nila na pumasok sa mayorya para makuha yung kanilang komite na nais. So yan ho, binibira ho niya si dating VP Lenny Robredo, ayan ayan. So nagagalit daw ho si Trillanes, pero ang tanong ko, kay Trillanes, boss ka ba ni Mayor Lenny Robredo? Kung makapagsalita ka, akala mo ikaw ang amo, di ba? Ikaw ang bossing At wala rin ho siyang pakialam kung ano man ang kagustuhan na Senator Kiko Pangilinan at Senator Bam Aquino. Si Senator Risa Hontiveros nga, wala nga hong wala po siyang binabanggit na masama sa dalawang senador dahil ang sabi niya, handa naman siya na mag-isa at hindi niya naman daw minamasama kung yung pagpasok ko sa mayorya nitong sina Aquino at Pangilinan, wala ho. Kasi alam niyo ho, sa aking pananaw, kasi ang gusto lang po isulong ni na Senator sa Kiko Pangilinan at Bam Aquino, matupad po yung kanilang mga ipinangako noong nakarang eleksyon. Di ba? Alam ba ito po si Senator Kiko Pangilinan tungkol po sa agrikultura. So, paano niya ho maisusulong iyon? So, siyempre, nais niya po na maging chairman ng Senate Committee on Agriculture para talagang yung mga nais dyan na reforma sa agrikultura, di ba, maisulong niya ho dyan po sa Senado. At ito naman po si Senator Bam Aquino na talagang isa po sa mga advokasya niya na ibinabandera yung usapin po sa edukasyon. So nais niya pong masungkit yung pagiging chairman ng Senate Committee on Basic Education na kung saan ay may mga report na makukuha nila yung nasabing mga komite. So ano masama raw kung nais pong to pa rin ni Senator Kiko Pangilinan at Senator Bam Aquino yung kanilang ipinangako noong kampanya. Alam niyo ho, kung talagang magagawa po ni Senator Pangilinan na magkaroon po ng reforma at makatulong po siya na maiisayos yung sektor ng agrikultura dito po sa ating bansa bilang isang senador, napakaganda ho ito, marami hong makikinabang, di po ba? At again din po itong si Senator Bam Aquino, yung basic education, di ba? Talagang ngayon nagsusumika po ang pamunuan ng DepEd na mapataas po yung kalidad. Pero kung nandyan po sa Senado, meron ding tumutulong, mas mapapabuti po, di ba? Yung kalidad ng edukasyon dito po sa ating bansa. So, yun lang ho, kasi hindi ko lang napigilan. Nakita ko binibira ho ni dating Senador Sonny Trillanes, ito pong si dating BP na ngayon Naga City Mayor, Lenny Robredo. Tapos chinek ko, ano ba political party nitong si Trillanes? Aksyon Demokratiko. Ba't ka nangingialam sa Liberal Party? Tumakbo ka noong 2022, Senador, talo. Tumakbo ka noong 2025, Mayor, dyan po sa Caloocan, talo. Yung party list, Magdalo, talo. Ano ibig sabihin yan? Ayaw na. Sinusuka ka na ng taong bayan. Kaya manahimik na siguro itong si dating Senador Trillanes. Alam nyo, sa mga politiko, panapanahon yan panapanahon yan. Kung sana laos ka na. At siguro marami ka nang nabola, di ba? Na mga butante noon, wala na, nagising na mga kababayan. So, yun lang kasi wag mo na wag ka na makialam sa mga diskarte ng mga nanalo. Sa eleksyon, mga nakapwesto. May pwesto, Mayor ng Naga City, dating VP Lenny Robredo, Senator Kiko Pangilinan, Senator Bam Aquino, wag ka na makialam doon, Trillanes. Kasi kung sino man ang gusto nilang sabi natin, samahan na grupo, kasi yun, parang pagsama sa grupo ng mga Duterte, wala ka nang pakialam doon, di ba?
gusto mong talagang umiksena pa rin, sa 2028, tumakbo ka na senador. Ewan ko lang kung mananalo ka. Depende siguro sa iyong pagkampanya. Pero sa local nga ho, dyan po sa Caloocan, hindi po umarangkada kanyang kandidatura. Olats po, no? At talo po dito po kay Mayor Along Malapitan. So yun lang po mga kababayan. At hindi ko lang po natin kasi alam nyo ho, ito pong si VP Leni Robredo, dati po akong co-host sa aming radio program, di ba? Meron ho kaming palatuntunan noon na Bisyong Leni sa RMN. At si VP Leni noon at ako rin ho ang kanyang co-host bilang radio announcer o broadcast journalist. Yun ho. Pero kasi madalas ko nakakausap po ito si VP Leni at talagang iba ho ito mag-isip at magsalita, mga kababayan. So, ngayon, tingnan nyo, bilangin nyo yung mga sinasabi ho ni Trillanes, si VP Leni, mayor ng Naga, tahimik, na nagtatrabaho. Sino ho ang maingay na hindi ho makapagtrabaho dahil wala pong posisyon sa gobyerno. Okay po, ano masasabi nyo ho mga kababayan? Dapat ba ho bang makialam itong si Trillanes kung makipag-alyansa man yung mga kakamping dito po sa mga Duterte lalo na po dyan sa Senado? Ang sabi naman ho ni Senator Bamakino at Senator Pangilinan, mananatili silang independent pero sasama sila sa mayorya. Bakit to? Para sa interes po ng mga bumoto sa kanila. Gusto po nilang to pa rin yung kanilang mga pangako noong kampanya ng eleksyon. Okay, so magbigay na ho kayo ng komentaryo dito ho kung dapat ho na makialam pa itong si Trillanes o manahimik na lang dahil sa wala na po siyang posisyon sa gobyerno. Pag malapit na sa 2028, kung gusto mong kumandidato, takbo ka.